Na-stress ka na ba sa tanong na bakit wala ka pa ding bahay? Bakit hindi ka pa nagpapakasal? Bakit ganito? Bakit ganyan? Tapos, nag-scroll ka sa social media and boom, travel goals, dream houses, kotse. Tapos, natanong mo yung sarili mo, bakit parang napag-iiwanan ako? Pero wait, let me tell you something. Ikaw, oo, ikaw. Hindi ka behind. In fact, you are exactly you're supposed to be. Sa video na to, pag-uusapan natin bakit iba-iba ang definition ng success. At kung bakit hindi lang ito okay, pero sobrang okay. Ang dami nating nakikita sa social media ngayon, travel goals, dream houses, luxury bags, kotse. Tapos parang ikaw, parang hirap na hirap ka pang mag-budget para sa pangkape mo. Naisip mo tuloy, bakit parang ang layo ko na sa kanila? Or bakit parang ang layo na nila sa akin? Pero ito ang dapat mong tandaan. Yung mga nakikita mo online, highlight reel lang yan. Comparison is the thief of joy. Alam mo, may kaibigan ako. Ang laki ng income niya. Tapos tinanong ko siya. Sabi ko, bakit hindi ka pa bumili ng kotse mo? Kasi malayo yung tinatravel mo, etc. etc. Or bakit hindi ka pa bumili ng condo dito sa Metro Manila para dito ka na magstay? Alam mo ang sagot niya? Mas gusto ko kasing gumastos sa travel. At true enough, ang dami niya napuntahang lugar, hindi lang dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa din. Then success for him is all about experiencing culture and making memories. Hindi siya masyado on material things. Kaya hindi mo siya makikitang may mga bagong gamit na ganito, hindi mo siya makikitang mapapabili mo ng bagong gadgets na ganito or whatever. Ang gusto niya, mag-travel, make memories, and experience culture. Pero hindi ibig sabihin na mas mababa ka kung ang version ng success mo ay hindi ganoon. Here's the thing, hindi lahat ng success pare-pareho ng itsura. Ang mahalaga, tumatakbo ka sa sarili mong pace at hindi sa pace ng ibang tao. Okay, real talk. Yung society natin, nag-build ng formula para sa definition ng success. Ano yun? Graduate, kukuha ng high-paying job, hindi nga high-paying job kukuha ng trabaho, magpapakasal, bibili ng bahay, magkakaanak, magre-retire. Sounds familiar, di ba? Pero ang tanong is, yun ba talaga yung gusto mo? Or ginagawa mo lang yon kasi yun ang sinabi ng iba na dapat mong gawin. May iba naman akong kaibigan na aral lang ng aral. Tapos promotions left and right, degrees dito, awards doon. For them, ang definition nila ng success ay growth and recognition. Pero may iba rin naman akong mga kaibigan na sumunod or sumabay doon sa traditional route. Gagraduate, magkakatrabaho, magkakastart ng pamilya, and guess what? Masaya naman sila. And they are really proud of the life that they have built for the past years. Ang importante dito, alam nila kung anong gusto nila. Walang tama, walang mali. Ang problema kasi guys, hinayaan natin yung society na i-dictate on how we measure our worth. Pero tandaan mo, you don't have to follow any of these blueprints. Success is personal. Iba-iba tayo ng pangarap at ng priorities. So, hindi mo kailangan gayahin yung blueprint ng iba. At yun ang kinaganda ng journey mo. Kasi nga, sa'yo lang yon. Kaya ngayon pa lang, ask yourself, ano ba talaga ang version mo ng success? Dahil sa huli, ikaw dapat ang masaya sa pinili mo at hindi ang ibang tao. Okay, practical tips naman tayo. Paano mo ba i-define ang success mo? Ka ng ballpen at papel, tanungin mo yung sarili mo ng tatlong tanong na to. Number 1, what truly makes me happy? Number 2, what are my core values? Number 3, what one thing I can work today to get closer to my goal? Tandaan na ang success mo should align with what matters most to you. Hindi ito contest, tropa. It's about living a life that feels right for you. Alam mo, medyo guilty ako dito Kasi before, hindi ako nagse-celebrate ng mga wins ko. And there are times na hanggang ngayon, hindi ko sineselebrate yung mga small wins. So, hindi pala dapat ganun. Na-realize ko na hindi lahat ng success dapat flashy or grand or grande, di ba? Minsan, may mga celebration na deserve din ng celebration. Nakabayad ka ba ng utang? Win. Nagkaroon ka ba ng courage to leave your toxic job? Win. Life isn't just about big milestones or hitting big milestones. It's about appreciating every step of the way of your journey. Here's the thing, guys. Success isn't about pleasing others or proving your worth. It's about staying true to yourself
and living authentically. Hindi mo kailangan magpaka-perfect sa mata ng ibang tao. May mga kaibigan ako na sinasabi nila na hindi daw nila priority magkaroon ng sarili nilang pamilya o magpatayo ng malaking bahay agad-agad ngayon. Ang gusto lang nila is enjoy nila yung career na meron sila ngayon and to be the best version of themselves. And you know what? That's valid. Kaya next time na makikita mo yung hashtag goals ng iba, lagi mong tatandaan na success looks different for everyone. Your journey, your pace, your goals, they all matter. Huwag kang matakot na magpursige sa definition mo or sa sarili mong definition ng success. Kahit iba yan sa standards ng iba. And that's it. Thank you for staying with me. And if you feel na nag-resonate to sa inyo, pwede nyo bang i-comment sa comment section yung definition nyo ng success? And gusto kong makita yan and para din mabasa ng iba na, okay. So may iba-iba pala talagang definition ng success, yung iba't ibang tao. This is Francis again, guys, reminding you, you're doing an amazing job and goodbye.